Magandang hapon mga ka-happy hour. Narito ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Mga sundalo, pinayuhang huwag magpaapekto sa mga ingay ng politika. Pinaalalahanan ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Bronner Jr. ang mga sundalo na huwag magpadala sa mga ingay politika na naririnig sa paligid. Ginawa ng AFP Chief ang pahayag kasunod ng paglutang ng usapin hinggil sa Maltese passport ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. Ayon kay Bronner, nagpaliwanag na ang kalihim sa usapin at nasagot na niya ito sa publiko. Tagubilin niya sa mga sundalo, mag-focus lang sa kanilang trabaho dahil maraming problema ang kinakaharap ng bansa. Samantala, sinabi naman si Bronner na naniniwala siyang maalab ang pagiging makabayan at pagiging makabansa ni Teodoro. Matatanda ang kahapon, nilinaw ni Teodoro na matagal nang nai-renounce na kanyang dual citizenship bago pa ang 2022 elections. Hayaan na lang po natin yung issue na yon at nasagot naman na po ng ating Secretary of National Defense. Sa ating mga kasundaluhan, ang mensahe po natin sa kanila is that mag-focus na lang po tayo sa ating trabaho dahil marami po talagang problema ang ating bansa. So let's just focus on our job, and ang importante is that yung kanyang allegiance and patriotism to our country is very strong. At sa ating Metro Manila ngayon, 45 street dwellers na sagip ng Caloocan City Government. Umabot sa 45 street dwellers kabilang ang mga menor de edad at senior citizens ang nasagip sa nagpapatuloy na outreach operations ng pamahalaang lungsod ng Caloocan mula sa North at South Caloocan ngayong Hulyo. Ayon sa Caloocan Social Welfare Development Department, agad na binigyan ng hot meals, malinis na damit, tsinelas, hygiene kits, counseling, at livelihood assistance ang mga nasagip. Isinailalim din sa assessment ang mga ito kung saan napag-alamang nakarehistro na sa mga programa ng Office for Senior Citizens Affairs ang ilang nakatatandang nasagip. 2 individual din ang isinailalim sa screening at testing para sa paggamit ng ipinagbabawal na gamot at kalaunan na itinurn over sa kanilang pamilya at inendorso sa Barangay Anti-Drug Abuse Council at Caloocan City Anti-Drug Abuse Office. Binigyang diin naman ni Caloocan City Mayor Along Malapitan ng tungkulin ng pamahalaang lungsod na tiyakin ang kaligtasan at kapakanan ng mga residente lalo na ang mga pinaka-vulnerable sa lipunan. Ating alamin ang mga latest update mamayang alas 5:30 ng hapon sa programang Metro Manila Ngayon Afternoon Edition. Bago tayo magtapos sa pagdiriwang ng ika-86 na anibersaryo ng DZRH, muling pinatunayan ng istasyon ang tiwalang ibinigay ng mga Pilipino sa loob ng 8 dekada. Mula sa pagiging kauna-unahang istasyon ng radyo sa bansa, naging saksi ito sa kasaysayan at naging bahagi ng bawat tahanan. Ngayon, patuloy ang DZRH sa paglalakbay mula sa radyo patungong telebisyon, digital, at social media at nadala ang layuning maghatid ng makabuluhang balita at tapat na serbisyo. At yan ang mga balita para sa MBC TV Network News Update 5 PM edition. Samahan ninyo kami bukas mula alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Mga ka-happy hour, kung gusto mong manood ang mga balita sa MBC TV Network News Update, mag-subscribe sa aming YouTube channel, i-like ang aming Facebook page, at i-follow sa aming TikTok account.